Goodie guys! Nasa Motorstar Pasay naman tayo. Isang bagong scooter ang ating sisilipin sa bagong pasok na taon. Ito lang naman ang pinaka-cheapest o pinakamura sa Pilipinas na Italian look na scooter. This is Easy Ride Legend 125i. Sumubaybay dahil i-check na natin ang kanyang specs, features, and also the price. If malaking factor sa'yo ang presyo when you're going to buy a motorcycle, dapat isa ito sa nasa listahan mo ng pagpipilian. Sa mga nagtitipid o tight talaga ang budget, pero may pinapangarap na motor, like Italian look or retro looking scooter, worry no more, baka ito na ang motor na para sa'yo. Atin munang silipin ang mga kulay na pwedeng pagpilian. Unahin na natin ang nandito sa ating harapan. Cream with orange combination. Meron ding blue and black at meron ding pure black. Mostly ito yung kulay na nakadisplay sa mga kasa. Pero after searching, meron ding kulay red and pure orange. Dito na nga tayo sa kanyang gulong. Tubeless na po ito with alloy mags na itim po yung paint job. Hawig nga ito kay Fascio. And yes, mababanggit po natin yung pangalan na yan dahil pwede natin siyang gawing reference para makita natin kung goods ba itong si Legend 125. Yung design po ay parehas pero yung disc ni Fascio ay nandito sa kabila. Speaking of disc ay naka-front hydraulic disc brake din naman ang motor na ito. Merong 3mm thickness yung kanyang rotor disc. Dito naman sa kanyang caliper ay naka-single pot. Doon naman sa size ng kanyang gulong ay mataba na rin to, bumagay sa kanyang looks. 1990 by 12. 12 po, same po kay Fascio. Yuansing naman yung brand ng kanyang rubber. Additional information dito sa kanyang harapan, ito po ay hindi na cable. Yung speed meter na po nito ay sensor. I-check naman natin itong kanyang fender. Sa camera at in actual guys, napakaganda nung kanyang paint job. Sa mga motor ni Motorstar, isa na siguro ito sa pinakamaganda ang pagkaka-finish. Sa plastic nitong kanyang fender, same ng quality ng kanyang body fairings. Kung kikilatisin mo nga rin ang quality ng plastic sa actual, ay makapal na rin. May nga lang din ang pagkaka-extend ng kanyang fender. Pero okay lang naman dahil yung counterpart na plastic niya, yung nakaharang sa kanyang body frame ay naka-close. Dumako naman tayo dito sa kanyang harapan. Kung mapapansin po ninyo, itong orange na garnish dito, may ilaw po yan sa gitna. Additional lighting para mas noticeable ka sa daan. In other brand niya, nakalagay dyan yung company name. Pero dito ay ilaw lang. Kaya naman, pwede mong ipa-customize. Pwede kang maglagay dyan ng name mo or someone special. Dito naman po sa kanyang turning lights, ang positioning ay nandito sa kanyang taas. Ang ilaw po niyan ay sa palibot, hindi po magmumula dun sa kanyang gitna. Ang sulit pa sa motor na ito ay lahat po ng kanyang ilaw ay LED. Sa part ng left side, meron po itong decals, tatlong straight line, at magkakaiba po ng kulay. Merong red, black, at gray. Sa kalagitnaan, nandyan po yung Easy Ride Motorstar 125i. Sa taas naman nito ay andyan po yung emblem ni Motorstar. Mas astig sigurong tignan at premium kung yung eagle na lang ang ginawang emblem or Motorstar na word, and then naka-emboss tapos may stainless chrome na finish. Pumunta naman tayo dito sa kanyang headlight. May hawig ito dun sa Motorstar Cafe 150. Maganda ang buga ng kanyang headlight. Yung kanyang high and low po ay naka-projector. Mas solid, hindi po scattered, kaya naman hindi nakakasilaw. Sa mga sides naman nito, nandyan po yung kanyang daytime running light sa ilalim po ng kanyang projector light. May mga vertical lines dyan, kasama po yan sa kanyang daytime running light. Ito naman pong kanyang handlebar, meron po itong fairings. Ito pong surface na to, pa-oval po, hindi po pa-circle yung kabuuang shape niya. Ito palang kanyang headlight, ito pong garnish na kulay orange dito, magkakaiba po yan sa bawat kulay. Sa blue naman ay kulay black po, ito ang kanyang garnish, tapos dun naman sa black ay kulay red naman po siya. Dito naman sa kanyang overall looks, malaki po siya compared sa other classic scooters. Sa itsura naman niya, wala kang itulak kabigin. Maganda naman talaga ang pagkakadesign. Sa ating yang TikTok account, sobrang daming naka-appreciate sa looks nito. Almost 600,000 na nga ang kanyang views. Meron din namang negative. Pero at the end of the day, nakadepende pa rin sa'yo kung paano mo gamitin at talagaan ang iyong motor.
Pero ang pinaka-importante sa lahat, it doesn't matter kung mura o mahal. Dapat na fall in love ka sa motor bago mo kunin. Dahil ang pinaka-priority iisipin mo paano mo siya alagaan at paano tatagal sa'yo. Dahil kung hindi, baka magsawa ka lang agad. At kung masira, baka sakit lang ng ulo ang iisipin mo. At hindi kung paano solusyonan. Tama naman, right? Kaya nga nandito na tayo sa kanyang right handlebar. Ang buttons natin dito, meron siyang kill switch. Nandyan yung ating headlight option, hindi pa po ito nakaaho. At yung push button naman para sa ating starter. Dito naman tayo sa left part ng kanyang handlebar. May button tayo dito sa kanyang harap for passing light. Sa atin namang lever ay kulay itim po yan at same ng color dun sa kanyang handlebar end. Yan naman po ay bakal. Okay na din ang design ng kanyang rubber grip. Mahaba na rin siya kaya dun sa may mga malalaking kamao ay okay na din. Ito namang kanyang mga buttons, meron tayong high and low beam or yung kanyang dimmer, andyan yung kanyang busina, at yung kanyang turning lights button. Dako naman tayo dito sa itsura ng kanyang meter panel. Mala tablet na din yung kanyang laki. Siguro ito ay 6x4. Anyways, ito po ay naka-digital na. Colored na rin po yung kanyang display. Agaw pansin itong kanyang RPM, parang daan or stairway. Meron tayong oras dyan. Nandyan naman yung ating speedometer. Meron na ding trip meter at yung nasa ibaba ay yung kanyang odometer. At isa naman sa importanteng indicator natin dito ay yung kanyang fuel level indicator. Yung kanyang turning lights indicator, check engine at yung kanyang high beam indicator ay nasa pinakaibabaw. To navigate naman, meron po itong dalawang button. Ang kabuang itsura naman ng kanyang cockpit, ayan po, proportional dun sa kanyang body. Hindi siya mukhang payatot at yung kanyang design ay classic na classic talaga. Ito namang fairings dito sa kanyang pocket, ayan po ay all the way hanggang sa baba ay kulay orange, glossy po siya. Kung mapapansin ninyo magkabilaan, meron po siyang malalim na pocket. Hindi na dyan basta-basta mahuhulog yung ating mga cellphone. We also have charging port na pang Type A and Type C cables. Dito sa kanyang gitna, nagustuhan ko yung design ng kanyang utility hook, ditiklop na po yan. Kung hindi mo ginagamit, para hindi sumabit-sabit, ay pwede mong i-fold. Ito namang ating ignition switch. Nailaw po yan ng kulay blue. Naka-mechanical key pa rin po tayo. Baba naman tayo dito sa kanyang footboard or dito sa kanyang gulay board. Super glossy yan at dun nga sa ibang nag-comment, sabi pa nila ay gasgasin. Well, kung ilalabas mo po yan, may kasama na po yung rubber foot pad. Ang placement naman ng kanyang battery ay nandyan po sa kanyang footboard. Napakaganda lang ng kanyang pagka-glossy. Irresistible tingnan. Super shiny kasi siya. Ang itsura naman ng ating belly, ayan po, may air vent po siya. At dito sa kanyang side fairings, dito naman natin makikita itong decals na Easy Ride Motorstar 125 Fi. Plus yung decals na tatlong straight line dun sa kanyang harapan ay nandito rin. Yung kanya namang pinakapangalan ay Legend, ayan po ay emblem at naka-embossed. Ito naman po yung ating pillion footrest. Para magamit ay manual mo pa siyang i-unfold. Unlike dun sa mga other footrest na ipupush mo na lang para mag-open. Maganda nga lang din dito ay naglalak siya pag naka-open. Hindi siya ma-vibrate. Sa kanya namang side profile, ayan po yung kanyang itsura. Dun sa may 3D emblem, may katabihang air vent. May stainless chrome din siyang heat guard sa kanyang tambucho. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Syempre, what's new? Meron pa rin naka-engrave na logo ni Motorstar. Napakamitikuloso rin ng pagkakayari ng kanyang stitches. Ang cover naman nito ay naka-anti-slip na rin. Ibig sabihin, hindi nadudulas yung ating pantalon kung may sudden break. Single tone lang po ito. Parehas po sa upuan ng ating pillion at ng ating driver. Sa atin namang grab bar, 2-in-1 na po iyan. May stopper para sa ating pillion ride at ang good news ay hindi ka nabibili ng bracket. Hahanap ka na lang ng top box na suited dito. May mga butas na kasi yan, imamount mo na lang. Baba naman tayo at silipin natin itong kanyang side stand. Old style pa rin, wala pa po itong kill switch. Meron pa rin naman itong center stand. Sa kanya namang ground clearance, meron po itong 135mm. Balik naman tayo dito sa kanyang underseat. Tansya ko dito, 8 to 11 liters yung kanyang capacity. Medyo maliit, hindi pa yan kasya yung half face. Pero yung nutshell, baka pwede. May helmet hook naman ito, kaya lang wala pa siyang spring or stopper. Nagustuhan ko nga din sa kanya itong malinis na pagkakadesign ng kanyang fuel tank. Naka-align left yung kanyang fuel cap. And yung kanyang fuel capacity ay 5 liters at yung kanyang fuel consumption 40 to 43 kilometers per liter. Down to the engine, meron tong engine type na single cylinder, single overhead cam, 2 valves fuel injected at air cooled. No worries naman sa init ng makina dahil ang kanyang compression ratio is 9.2:1.
May nakita rin tayong emblem dito na iJet na curious ako and upon searching ay magugulat kayo. Ang sabi dito, the iJet engine is a fuel-injected engine that powers many Vespa scooters and motorbikes. May mga additional features pa ito like crankshaft, yung starter motor niya ay mas quiet and yung gearbox niya ay nare-reduce yung noise. In summary guys, the iJet engine is known for the improved fuel efficiency, reduced engine vibration, and improved engine sound quality. Yan ay napakagandang balita. Wow. Vespa-inspired pala ang engine nitong ating Legend 125. Moving on, ito naman yung kanyang maximum power, 5.9 kW at 7,500 RPM, while Fascio is 6.2. Konti lang yung diferensya, but still, makikita yan sa actual performance. Dito naman sa kanyang max torque is 8.3 Nm at 6,000 RPM. Ito namang ating gulong sa likod ay may size na 110/70/12. Mataba-taba na rin yan, kayang-kayang lusawin yung mga maliliit na potholes sa daan. Ang ating stopping power ay naka-drum brake, kung mapapansin ninyo ay double layer yung kanyang spring. Yan ay para malesen yung stock up. Rear suspension naman ay monoshock. Kung tatayo naman tayo dito sa kanyang likod, ayan po yung kanyang itsura. Mataba-taba na rin. It is more bulkier than Fascio. Dito naman sa kanyang likod, kung mapapansin nyo sa ibabaw ng kanyang taillight, meron na pong accent yung kanyang fairings. Kamukha nga rin niya yung design ng kanyang taillight, but the big difference is that ito po ay all LED na yung kanyang ilaw. Yung park light niya ay same lang po dun sa kanyang turning lights. Yung gilid lang po yung may ilaw. Kapag napreno ka naman ay sumasabay yung center katulad niyan. Sa baba naman nito, andyan po yung kanyang plate holder reflector. Meron din po yung plate lamp para visible yung ating plaka. Down to our final part, ito na po yung ating comfort test or look test. Medyo malaki na rin po tayong tao, ang height natin ay 5'6" at may gaang 78 kilograms. Hindi po naging maliit yung motor sa atin. Proportional pa rin naman. Yung lapad naman nung kanyang upuan ay para akong nakasakay kay Gravis. Malapad na rin at very comfortable. Medyo may kalaparan nga itong motor na to, kaya kung may hirapan ka ay pwede mong gayahin kung paano ako sumakay. Isang napuna ko lang sa kanya ay sana yung kanyang touring type position, meron ding rubber pads na nilagay kasi dumudulas yung ating footwear. Sa atin palang seat height ay 740mm. Sa atin namang legroom or yung pagitan ng ating tuhod at ng kanyang manibela ay maluwang pa. Dako na tayo sa kanyang presyo. Ang SRP po nito is 63,000 pesos. Kung ika-cash mo naman ay may bawas pa, 59,300 pesos. Kung suswertein ka, saka ang iyong pupuntahan na ka-zero interest pa. Ang magiging 18 months mo ay 2,850, less rebate na 400 ay 2,450 na lang. Sa down payment mong 20,700. Para makita nyo ng maigi ay pwede nyo namang i-post ang ating video. Doon naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Legend 125? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po sa comment section below. Sa mga napadaan po ay do not forget to support our YouTube channel at pa-follow na rin po sa ating Facebook and TikTok. At hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe!